3 araw pa lamang makaraan ang Hunyo 11, 1861 na kanyang kapanganakan, bininyagan na ang pinakadakilang anak ng lahing Kayumanggi sa simbahang Katoliko ng Calamba, Laguna, kung saan siya isinilang at lumaki. Isang nagngangalang Padre Rufino Collantes ang siyang nagbautismo rito, kasama ang isa ring pari na tumayong ninong, si Padre Pedro Casañas. Kapuna-puna sa mga matatanda at mga matanong na nakapalibot sa kanya ang kakaibang laki ng ulo nito, na ayon sa mga sabi-sabi ay lalaki itong isang Ginoo na may pambihirang talino at kikilalaning barang araw. Ngayon, atin ang sisimulan ang pagbibinyag sa batang si Jose. Ina, pangalagaan niyo ang ulo ng batang sapagkat magiging dakila siya pagdating ng araw. Ito si Don Francisco, na may lahing Egypt, ngunit hindi niya pinagamit ang apelyidong Lamco dahil sa matinding diskriminasyon noon. Ginamit ng kanyang pamilya ang apelyidong Mercado na mas angkop sa kanilang hanap buhay. Di kalaunan, pinalitan ito alinsunod sa kautusan ni General Claveria at sa huli ay naging Rizal ng nangangahulugang Luntiang Pastulan. Samantala, ito naman ang mabuting may bahay ng pamilya Rizal, si Doña Teodora Alonso. Nagtapos siya sa Kolehiyo de Santa Rosa at napusuan ni Don Francisco na pakasalan matapos na makaipon ng sapat na puhunan. Namuwisan sila sa mga Dominikano sa Hacienda de San Juan Bautista. Nagbunga ang pag-iibigan nila ng 11 anak, at ikapito si Rizal sa kanila. Ito ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Josefa, Trinidad, at Soledad. Jose, Anak, napagdesisyonan namin na ikay pag-aralin sa Binyan sa ilalim ng pagtuturo ni Maestro Justiniano Cruz. Batid namin na ikay matalinong bata, na ituro na namin ang wastong asal at tamang aral na gusto mong matutunan sa amin. Panahon na upang palaguin pa ang iyong kaalaman. Huwag kang mag-alala, pagkat nariyan ang Kuya Pasiano mo upang ihatid sundo ka sa paaralan. Ikaw ba nakakatandang kapatid ni Jose? Siyang tunay.
May nais po ba kayo sabihin, Maestro? Bueno, napakaswerte ng inyong pamilya sa pagkakaroon ng kagaya ni Jose. Likas siya matalino. Kung kaya, wala na akong iba pang matuturo sa kanya. Mabuti pa ipagpatuloy niyo na yan sa Manila. Nagpatala si Jose sa Ateneo at doon ay mas napagbuti niya ang kanyang mga kaalaman sa sining, pagpipinta at eskultura. Maganda rin ang kanyang marka sa akademiko. Ngunit naging malungkot ang kanyang pananatili doon buhat ng mabalitaan ang kanyang ina ay nakakulong sa isang pagkakasalang wala siyang kinalaman. Humigit kumulang 2 taon siyang nabilanggo at sa mga panahong iyon, ang tanging nagbigay saya sa kanyang ina ay ang mga medalyang natatanggap ni Jose mula sa kanyang pag-aaral. Nagkaroon ng epekto sa kalusugan ang pagkakakulong ng kanyang ina. Unti-unting naglalabo ang paningin nito kung kaya napagdesisyonan ni Jose na kumuha ng kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Subalit di siya naging masaya doon. Kaya naman ng ibang bansa siya patungong Espanya upang kumuha sa Universidad Central de Madrid ng Filosofiya y Letras at Medisina. Sa ibang bansa niya isinulat ang nobela niya na pinamagatang Noli Me Tangere. Ito ay nailimbag noong 1887 sa tulong ni Dr. Maximo Viola, isa sa kanyang mga kaibigan. 2,000 kopya ang kanyang ipinagawa. Matapos dumating ang perang padala ni Pasiano, ay agad niyang binayaran si Dr. Viola kalakip ng pluma na ginamit niya sa pagsulat ng nobela bilang tanda ng pagtanaw ng utang na loob at pagpapasalamat. Nagpadala siya ng kopya sa Pilipinas at pinuri iyon, liban na lamang sa mga praile na may ibang pagkakaunawa sa mga nilalaman nito. Mahusay pagkakasulat nitong nobela. Noon pa talaga may aking talino ang batang iyon. Huwag kang hunghang! Hindi maganda ang kutob ko sa bawat titik at pangungusap na napapaloob sa aklat na iyan. Isa siyang lapastangan! Dahil sa mga balitang ito, marami ang nagpayo kay Jose na huwag nang bumalik pa. Hindi naman ito maaari sapagkat kailangan niya pang tapusin ang responsibilidad sa panggagamot sa kanyang minamahal na ina. Magandang araw sa inyo, Ginoong Rizal. Magandang araw din naman. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kami ay naparito sa ngalan ng kapatiran ng Katipunan. Nais ka naming himukin na makiisa sa amin upang makamtan natin ang inaasam na kalayaan. Sa iyong pamumuno, tayo ay maghimagsik laban sa mga mananakot. Kaisa ka ba namin sa layuning ito? Subalit, paano ito may sasakatuparan gayong hindi lahat ng ating kalahi ay nakakaisa? Kulang na kulang pa rin tayo sa kalaman sa pakikipaglaban. Pati na rin ang mga sandatang dapat nating gamitin. Lalong nakapangyayari, marami ang mga inosente, madadamay at malaking pinsala ang ating matatamo. Hindi pa ito napapanahon.
Be sure. Be sure. Picture na. Padre. Picture, picture. Hindi makatulog ko sila. Naka-video kayo. Naka-video kayo. Tanda na kayo. Ikaw ba nakakatandang kapatid ni Jose? Ako nga po, senyor. Ikaw ba nakakatandang? Puti, umakakot pa eh! Bueno, napakaswerte ng inyong pamilya sa pagkakaroon ng kagaya ni Jose. Isa siyang matalino. Kung kaya wala na siyang dapat alamin pa. Huwag kang hunghang. Hindi... Wala po, mahina po. Hindi pwede Mahina, boy. Hindi nawawala ba? Huwag kang hunghang, hago! Hindi maganda ang kutob ko sa bawat titik at pangungusap na napapaloob sa aklat na yan. Isa siyang lapastangan! Ayun lang. Ayun. Hoy, Mendel! Oh! Hoy! Sale! Sale! Hoy, sale! Ay! Do not!